Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post. Ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. Wala na akong, hindi ko na iganon yan kay hindi na natin yung takpan, anonymous naman yan siya. Pwede po bang pa-help dito? Dati itong lumabas sa mismong civil service exam. Meron na tayong video nito. Pero bibigyan ko kayo ng 4 ways to solve this. Yung 4 na solutions, ipapakita ko sa inyo. Yung kabuuan ng video ito ay nasa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn, ha? Pero kung nanonood kayo sa ating FB page na Free Reviewers, hindi lahat ng solusyon ipapakita natin. So anyway, bakit ako magbibigay ng maraming solutions? Para kayo na mismo ang mamili kung saan kayo hiyang. Laging tandaan na when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito i-solve. Uulitin ko, maraming kahalintulad nito sa mismong civil service exam or kahit anong numerical or kahit anong exam na merong mathematics. Finding the value of x. Ang problema lang kasi dito, hindi yung value ni x ang hanapin natin. So, ang una lang, kailangan lang natin talagang hanapin yung value ni x. At yan ang napaka-importante kung paano ba hanapin yung value ni x. Now, yung ginawa natin, yung ginawa niya dito, ito po kasi solusyon ko pero mali. So, tama yung ginawa niya na yung plus 12, pagdating sa kabila, magiging minus 12. Tapos, yung natitira na lang ay itong 8x na ang 8x, no? So, ang mangyayari ay pang-divide na siya sa kabila. So, x equals 12 over 8, which is tama naman. Pero, pagdating sa kabila, tama pa rin. Kaso lang, ang nangyari kasi dito, yung 24, minomultiply niya ng 8. 12 naman yan siya. So, dapat yung 24, i-multiply niya sa 12 or i-divide niya sa 8. Tapos, nag-plus siya. So, dito pa lang lahat na mali na siya. So, doon na tayo sa detalye. Solution number 1. Basahin mo muna natin pala. If 8x plus 12 equals 24, what is the value of 24x plus 36? Ang value nito, hindi yung value ni x ang hinahanap dito. Solution number 1. 8x plus 12 equals 24. Hanapin muna natin yung value ni x. Una, itong plus 12 kapag matransfer sa kabila, pang minus na yan siya. So, ang matitira na lang dito ay itong 8x. 8x equals 24 minus 12 and this is 12. Para makuha natin yung value ni x. Since si 8 ay pang-multiply sa x, pang-divide na yan sa kabila. Laging tandaan, kapag addition, subtraction, addition, kapag pang-multiply, pang-divide, or kung pang-divide, pang-multiply, yan yung pares-pares kung i-transfer natin sa kabila. So ngayon, mayroon na tayong value ni x, which is 12 over 8. In other words, kasi, nag-divide tayo ng 8 to both sides para makancel si 8 dyan, si letter x na lang ang matitira. Now, ito yung value ni x. X equals 12 over 8. So, dito tayo sa 24x plus 36. Ang value ni x ay 12 over 8. Nag-multiply yan siya. Tapos, kopyahin natin si 36. Ito, multiplication of fraction. Pareho lang yan sa 24 times 12 over 8. Ulitin ko, kung balikan natin itong 24x kapag coefficient sa
any mga variables ba, yung mga letra, ibig sabihin nitong dalawa ay nag-multiply. So, ang ibig sabihin lang nito, 24 times x. Now, mayroon tayong value ni x which is 12 over 8. Kung mag-multiply tayo 24 times 12 over 8, sa multiplication of fraction ay 24 times 12, tapos bago i-divide ng 8. Pero pwede namang ganito. Okay, wait. Pwede namang ganito. 24 divided by 8 and this is 3. 3 times 12 equals 36. Para hindi tayo pupunta doon sa medyo malalaking mga numbers. So, si 36 plus 36, this is equal to 72. Kaya ang sagot dito, 72. Solution number 2. Dito sa ating solution number 2, pareho lang din ang gagawin natin. Yun nga lang, itong 12 over 8, ay isimplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 4. 12 divided by 4, and this is 3. 8 divided by 4, and this is 2. Therefore, this is 3 over 2. So, ang value ni x ay 3 over 2. Pareho lang yan sa 12 over 8. So, madali na lang. Kasi medyo malilit lang yung mga numbers. Kopyahin ulit natin si 24x plus 36. 24x. Ang value ni x natin dito ay 3 over 2. Bago, i-add yung 36. 24 times 3 or pwede namang 24 divided by 3. Multiplication of fraction. Again, pwedeng 24 i-multiply ng 3 bago tayo mag-divide ng 2 or i-divide muna natin ito para mas madali. 24 divided by 2 and this is 12. So, si 12, yan yung pang-multiply. Parang hindi na klaro. Wait lang. Ulitin natin. Para klaro lang. 24, tapos 3 over 2. Pwede namang ganito. 24 divided by 2, this is 12. 12 times 3 equals 36 pa rin na i-add natin sa 36. That is equal to 72. Solution number 3. So, pwede nyo i-comment saan sa mga solutions ang gusto nyo. 8x plus 12 equals 24. Given yan siya. Lahat ng ito ay ma-divide natin ng 4. Bali itong 4, saan ako galing ng 4? Yan yung greatest common factor dito sa lahat. So, i-divide natin ng 4. 8x divided by 4, and this is 2x. 12 divided by 4, and this is 3. 24 divided by 4, and this is 6. Ngayon, hanapin natin yung value ni x. Plus 3, magiging minus 3. So, ang matitira na lang dito ay itong 2x. 2x equals 6 minus 3. This is 3. Ang value ni x, since si 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. So, x equals 3 over 2. Ganun pa rin ang gagawin natin. Halos pare-pareho lang naman yung mga solutions, So, si 24, ang value ni x ay 3 over 2. Na-solve na natin to. And this is equal to 72. Now, dito tayo sa solution number 4. Solution number 4. 8x plus 12 equals 24. Ang hanapin natin kung ilan ba kung 24x plus 36 equals ito yung hinahanap natin. Ganito lang siya kadali. 8x, para maging 24x, i-multiply natin ng 3. And that is 24x. Ganon din, mag-multiply tayo ng 3, pareho lang din. That is 36. Kung pareho namang i-multiply lang natin ng 3, itong si 8x at plus 12, tapos ito naman yung sagot,
Then, ganun din ang gagawin natin sa sagot na 24. I-multiply lang natin yan ng 3. 24 times 3, and this is 72. So, paki-comment na lang kung saan sa mga solutions ang nagustuhan niyo. Kung sakaling medyo naguluhan kayo, relax lang, madali lang itong mathematics. Panoorin niyo ulit ang videong ito. Thank you and God bless.